Lumaki sa poder ng lola si Clarissa. May kanya-kanya na kasing pamilya ang kanyang mga magulang. Labis ang pagpapasalamat ng dalaga sa kanyang lola dahil sa mahigit 2 dekada niyang paninirahan rito ay pinuno siya nito ng pagmamahal, aruga at lalong-lalo na ang mga pangaral sa buhay. Pero nagbago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang lola Carmen nang manakawan ito ng pera. May isang gabi kasi na late ng gising si Clarissa dahil sa puyat. Isa siyang call center agent at bawal lumiban sa trabaho. Dahil sa pagmamadali niyang pumasok, nakaligtaan niyang isara ang isa sa pintuan ng tahanan. Kaya siya ang labis na sinisisi ng matanda. Kulang na lamang ay sumpain siya nito dahil sa pagkawala ng mga salapi na naipon nito sa loob ng mahabang panahon. Bakit naman magagalit ang lola mo sa nangyari? Hindi mo naman sinasadya yun. Nagtatakang tanong ni Jan. Nobyo ito ni Clarissa at coffee break nila ng sandaling iyon sa trabaho kahit nakakapag-usap pa sila. Paano ba naman kasi? Isang malaking bag yun. Pero sa tingin ko, hindi lang dahil sa pera kaya siya nagalit sa akin, love. Sa pagkakaalam ko, nakasuksok rin doon ang photo album nila ni Lolo. Miss na miss niya na kasi ito mula nang sumakabilang buhay na. At kapag gusto niyang alalahanin ng pinagsamahan nila, tinitignan niya yon. Kasalanan ko rin naman kasi. Bakit kasi hindi ko nasara ang pintuan? Puno ng pagsisising pahayag ni Clarissa at pagkuway humigop ng kape. Ano ba sa tingin mo ang dapat kong gawin, love? Para naman magkaayos na kami ni Lola. Bahagya namang napaisip si Jan sa tanong niya at kalaunan ay meron na itong sagot sa kanya. Alam mo naman yung paboritong pagkain niya, hindi ba? Kaya bukas, love, maaga kang pumunta sa bahay. Magtulungan tayo sa pagluluto. Dahil sa ideya na naisip ng kanyang nobyo, ay napangiti na lamang ang dalaga bilang pahiwatig ng pagsang-ayon rito. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na iyon, kung saan ay nagtutulungan sila sa pagluluto ng kaldereta. Batid ni Clarissa na ito ang paboritong ulam ng matanda at kaya siya tinutulungan ni Jan, wala siyang kaalaman sa pagluluto. Nang matapos na sila sa kanilang ginagawa, ay nagpasalamat siya rito. Napayakap pa nga siya sa kanyang nobyo. Sana naman ay magkabati na kayo ng lola mo, love. Nakangiting pahayag ni Jan. Sana nga, love. Pero nakakasiguro akong ganoon nga ang mangyayari. Napakahusay mo kasing magluto at napakasarap pa. Masayang tugon ni Clarissa at muling niyakap ang kanyang nobyo. Pagkuway nagpaalam na nga siya na uuwi na. Ang buong akala niya ay ito na ang magiging susi sa muli nilang pagkakabati. Pero nang ibigay niya ito sa kanyang lola, ay tinanggap naman ito ang pagkain. Kaso nga lang, ay tinulak siya nito sa pamamagitan ng tungkod nito na idinidiin sa kanyang dibdib habang nagsasabi ng, "Umalis ka sa harapan ko dahil wala akong apo na kagaya mo. Wala kang kwenta." Dama ni Clarissa ang sobra-sobrang poot ng matanda para sa kanya. At para hindi na ito mag-alboroto pa, agad na nga siyang umalis sa tabi nito. Sobra siyang na-stress sa pangyayaring iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para lang mapatawad ng kanyang lola. Kaya naman nakinig na lamang siya ng radyo at saka nagkape. Makaraan nito ay natulog na siya dahil may pasok pa siya mamayang gabi. Ayaw niya nang magpalit pa. Nang nasa site na nga siya, nakwento niya sa kanyang nobyo na hindi gumana yung naisip nila. Kaya't pinayuhan na lamang siya nito. Nahayaan na lamang muna na ang panahon ng maghilom sa galit ng kanyang lola. Samantala isang umaga, kakauwi pa lamang ni Clarissa at sa kalagitnaan ng pag-shower niya, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog na nagmumula sa silid ng matanda. Kaya't walang ano-ano'y agad siyang nagtapis at dali-daling pinuntahan ang kwarto nito. Nataranta na lamang siya at sobrang nagulat dahil labis na nag-aalala sa kanyang nasilayan. Dahil itong si Lola Carmen niya ay walang malay na nakahandusay sa sayi. Kaya naman agad siyang nagbihis at isinugo dito sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa doktor, inatake raw ito sa puso at mabuti na lamang ay nadala kaagad sa pagamutan. Agad namang nakauwi ang matanda pero gaya ng dati, may galit pa rin ito sa kanya. Pero hindi na gaanong nagpapakita ng pagkainis at sa tingin ng dalaga
ay baka natatakot ng maulit ang nangyari. Dahil dito, muling nasisi ni Clarissa ang kanyang sarili. Dahil batid niya na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganito ito. Isang gabi habang nakadungaw sa bintana si Clarissa, hindi kasi siya pumasok para bantayan ng kanyang lola. Nang bigla na lamang makita niya na dumaan si Aling Rosing. Dati nila itong kasambahay pero nang mahuli ito noon ni Lola Carmen na pumupuslit, ay inalis ito sa trabaho. Nasilayan ni Clarissa na pasulyap-sulyap ito sa tahanan. Kaya't sa sandaling iyon, ay nagkaroon na nga siya ng ideya kung paano sila muling magkakayos ng kanyang lola. Sa sumunod na araw, ay nagtungo siya sa lugar nila Aling Rosing upang magmanman. At dahil yari lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan ng tahanan nito, ay agad siyang napasilip sa loob. Pero nagkamali siya ng hinala dahil nakita niya sa loob ng kubo na nagdidildil lamang ang pamilya nito ng asin, kaya't dali-dali na siyang umuwi sa kanila. Mukhang hindi ito ang magnanakaw, kaya't nang makapasok na nga siya sa trabaho, naikwento niya iyon sa kanyang nobyo. At ang muli nitong payo sa kanya ay hayaan na lamang ang kanyang lola. Pasasaan pa raw at balang araw ay mapapatawad rin siya nito. Kaya naman hinayaan na lamang ni Clarissa na gumaan muli ang loob ng matanda sa kanya. At isa pa, matanda na nga ito, kaya talagang nagbabago na ang ugali. At para bumuti kahit papaano ang pakikitungo nito sa kanya, sa oras ng kanyang sweldo ay inaabutan niya ito ng pera. Napapansin niya na kahit kaunti ay nababawasan ang galit nito. Dahil dito, nakakita na siya ng pag-asa na muling may babalik ang pagtingin nito sa kanya bilang isang apo. Isang tanghali, natutulog si Clarissa para makapagpahinga dahil mamaya ay may pasok na siya. Nang bigla siyang nagising dahil sa malakas na kidlat at sa pagbuhos ng napakalakas na ulan. Dito niya napagtanto na napapasukan na pala ng tubig ang bintana kaya tumayo siya upang isara ito. Pero nangunot na lamang ang kanyang noo nang masilayan sa labas siya. Papalayo na ito. Hindi niya alam kung pinuntahan lamang siya nito at napagpasyahan na wag na lamang tumuloy. Pero laking katalungan niya kung ano ang sadya nito sa kanilang lugar. Lalo na't dito ay wala itong kakilala. Pero napailing na lamang si Clarissa. Napagpasyahan niya na tanungin na lamang mamaya ang kanyang nobyo sa kanilang trabaho. Sa sandali kasing iyon, kailangan niya na munang matulog para may lakas siya mamaya. Nang sumapit na nga ang oras ng trabaho, ay natanong niya ito. Kuwan kasi, gusto sana kitang puntahan kaya lang ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naisip ko na baka natutulog ka pa, kaya hindi na ako tumuloy. Mabuti na nga lang ay may dala akong payong eh. Gising ka pa pala noon? Mautal-utal na pahayag ni Jan. Napapansin pa niya na hindi ito rektahang tumitingin sa kanya. Para bang hindi ito nagsasabi ng totoo. Nagising lang talaga ako dahil sa sobrang lakas ng kidlat at ulan. Tapos nakita kita sa bintana, love. Mukhang gusto mo atang mag-movie marathon tayo eh. Sige, pagkatapos na lang ng trabaho, sambit ni Clarissa. Agad namang sumang-ayon ang binata. Kaya't nang matapos ang trabaho nila sa umaga, dumiretso sila sa tahanan ni Jan. Hindi pa naman kasi sila inaantok ng sandaling iyon. Kaya't nanood sila ng pelikulang drama sa DVD. Panay pa nga ang pagyakap ni Jan sa kanya dahil sa damang-daman nito ang istorya sa palabas. Hindi nagtagal ay nagpaalam ang binata na kukuha ito ng wine para naman kahit papaano ay may maiinom sila habang nanonood. Sa loob-loob pa nga ni Clarissa, tamang-tama para kapag nakauwi na siya mamaya sa kanilang bahay ay agad siyang makakatulog. Nang mag-isa na lamang sa salas ang dalaga, meron siyang napansin na pamilyar na bag na nakatabi sa isang sulok. Lalapit na sana siya roon nang bigla siyang tawagin ng kanyang kasintahan. Nakuha na pala nito yung mga dapat kunin. "Oh love, saan ka pupunta? Boring ba yung palabas kaya ka tumayo?" Tanong nito. Kasi love, naiinitan kasi ako eh. Gusto ko sanang buksan yung bintana. Kaya nga lang, ay hindi ko kabisado. Baka kasi may mabasag pa ako. Pagdadahilan niya. Mabilis namang nagtungo si Jan patungo sa electric fan. Hindi nga mawari ni Clarissa kung sinadya lang ba nito ang pagharang nito ng box sa gamit na nakita niya kanina. Pero hindi niya naman iyon gaanong nakita, kaya't hindi niya na lamang iyon pinagtuunan ng pansin. Sa loob-loob niya ay baka kapareho lamang. Agad namang iniabot ng kanyang nobyo ang tasa na merong lamang alak sa kanya at sinaksak na nito ang bentilador sa outlet. "Huwag mong bubuksan yung bintana ah.
Dahil pumapasok ang alikabok, gumamit na lang tayo ng electric fan. Ano, hindi ka na ba naiinitan? Tanong ni John. Biglang napangiti si Clarissa. Tila inagaw na ng atensyon niya ang suot ng nobyo. Napaka-sexy nito sa kanyang suot na sando. Hindi na love. Malamig na kasi. Napangisi naman ang lalaki. Naunawaan na nito ang gusto niyang iparating. Hayaan mo, mapapawi rin ang nararamdaman mo. Tatapusin lang natin yung natitira pang pelikula. Cheers! Cheers! Mabilis na tugon rin naman ni Clarissa at sabay na silang lumagok ng alak. At nang matapos nga nila ang natitirang palabas sa DVD, sa kwarto na nga ni Jan naganap ang hindi inaasahang sandali. Makaraan ang pagtatalik nila, agad nang umuwi sa kanila si Clarissa. Kailangan niya pa kasing matulog. Nang makahiga na nga siya sa kanyang kama, ay bigla niyang naalala yung nakita niyang gamit sa bahay ng kanyang nobyo. Paano ba naman kasi? Katulad iyon ng bag ng kanyang lola na naglalaman ng pera na ninakaw sa matanda. Pero naisip ni Clarissa na baka nga kapareho lamang iyon, kaya't natulog na lamang siya. Kinagabihan, bago siya pumasok ay nagluto na siya ng hapunan ng kanyang lola Carmen. Mabuti na lang nang magtangka siyang magmano ay pinagbigyan siya nito. Kaya nga lang ay wala pa rin itong kaimik-imik sa kanya. Pero ayos lamang iyon para sa kanya. At least, nakikita niya na meron pang munting pag-asa. Isang gabi, hindi pumasok si Clarissa ng sandaling ito dahil masama ang pakiramdam niya, kaya't natulog na lamang siya. Pero nagising na lamang siya nang makarinig ng mga kaluskos, kaya naman lumabas siya para tingnan niyon. Nakita niya na merong tumatakbo papalayo, pero dahil sa madilim ay hindi niya ito namukaan. Basta ang pagkakaalam niya lang ay matangkad ito at nakasombrero na matipuno ang pangangatawan. Hindi siya pwedeng magkamali na isa itong lalaki. Kaya't muli siyang bumalik sa loob at isinara na niya ang mga dapat isara. Baka kasi hindi lang yun basta lalaki, kung hindi isang magnanakaw. Nang marinig siguro ng lola Clarissa niya ang pagkakasara ng pinto, ay lumabas ito sa silid nito at pagkuway tinanong siya nito. Ano bang meron at para yatang balisa ka? Paano ba naman ka sila? Parang meron na namang gustong maloob kanina, kit isinara ko ng mabuti yung mga lagusan. Bukang babalik pa yung magnanakaw na yun ah. Teka, may papahiram ako sa'yo. Basta ayusin mo lang ng maayos at gamitin sa tama. Sambit ng matanda. Naglakad muli ito papasok ng silid habang ito ay nakatungkod. At nang makabalik na ito, ay nagulat na lamang siya sa hawak-hawak nito. Isang baril? Meron pala kayo niyan, Lola? Alalahanin mong isang pulis ang lolo mo, kaya't naturuan niya akong humawak ng baril. At noong magre-retard na ang lolo mo, naragaluan siya ng kataas-taasan ng isang handgun. Mahigit 20 taon nang nakalipas iyon, kaya't nakakasiguro akong ayos pa ang baril na ito. Araw-araw ko naman kasi ang nililinisan eh. Ipinapahawa ko na sa iyo dahil sa wala na akong kakayaang bumaril pa. Malabo na itong mga mata ko kumpara sa mga mata mo. Sambit nito sa kanya. At dahil sa madalas namang nanonood si Clarissa ng mga palabas kung paanong hawakan ng tama ang isang baril, ay tinanggap niya nga ito. Dito niya napagtanto na mabigat pala ito kumpara sa inaasahan niya. Hanggat may magnanakaw, itabi mo yan, Clarissa. May mga bala na yan sa loob. Basta't gamitin mo lamang yan kapag kinakailangan na. Maliwanag ba? Napatango na lamang si Clarissa at nangakong susundin ang bili ng matanda. Hindi na nakatulog ng sandaling iyon ang dalaga. Panay na lamang ang pagbukas niya ng bintana upang magmanman kung may magnanakaw ba na umaali-alikit. Sa kabutihang palad naman ay wala na. Kaya't pagsapit ng madaling araw, sinarado niya na ito at kinabukasan habang nagdidilig siya ng halaman sa tapat ng kanilang bahay ay meron siyang nakitang necklace sa lupa. Napakunot na lamang ang nonya kung bakit merong ganito sa taniman niya. At base pa nga sa disenyo nito, panlalaki ito. Ibinulsa niya na lamang ito at kung sakaling may maghanap man, ay sasauli niya na lamang. Samantala habang nasa trabaho siya, ay naikwento niya sa kanyang nobyo yung naganap kagabi. Nabanggit niya na baka magnanakaw yung nagmamatsyag sa kanila. Mabuti na lamang ay wala pa ang team leader nila ng sandaling iyon, kaya't nakakapag-usap pa sila. Baka hindi naman magnanakaw yun, love. Dahil dito ay napakunot noon na lamang siya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na nga na nakawan na si Lola, hindi ba? At ako ang sinisisi niya.
Ayoko nang maulit pa yon dahil ayaw kong humantong pa sa pagtatakwil niya sa akin. Bilang kanyang apo, kaya kahit mapuyat pa ako, ay gabi-gabi akong magmamatsyag para lang mapatay ang hayop na yon. Papalabasin ko na lang na ipinagtanggol ko ang sarili ko laban sa magnanakaw na yon para hindi naman ako makulong. Hindi malaman ni Clarissa kung bakit biglang nanlaki na lamang ang mga mata ng kanyang nobyo. Para bang takot na takot ito, kaya't natanong niya ito, "Bakit, love? Bakit para yatang nabigla ka sa sinabi ko? Seryoso ka? Papatay ka ng tao? Hindi ba kasalanan yun sa Diyos?" Tanong pa nito sa kanya. Napangisi at napailing na lamang si Clarissa habang nagsasabi ng, "Alam kong kasalanan niyon dahil lahat naman ng tao ay makasalanan. Hihingi na lamang ako ng tawad sa kanya pero akong magsisilbing instrumento parang maputol na ng tuluyan ang mga sungay ng magnanakaw na iyon. Teka, sa paanong paraan mo naman yan gagawin?" Pabulong na saad ni Jan habang nauutal pa ito sa nerbiyos. Tumingin muna sa kaliwa at kanan si Clarissa. Tiniyak niyang walang makakarinig na kapwa niya call center agent sa kanyang mga ibinubulong. "Tayo lang dapat ang makakaalam nito, guys, ha? Babarilin ko siya." Kaya't ang nangyari ay namutla itong si Jan pagkatapos ng trabaho. Nauna nang umuwi ang binata at tinungo itong isang hideout. Ito ay taguan ng mga kilabot na magnanakaw na kinabibilingan ng kuya niya na walang iba kung hindi si Melchor. Natanong pa nga siya ng isa sa mga kasama nito nang siya ay sumadya roon. "Si kuya, nasaan siya? Gusto ko siyang kausapin. Importanteng-importante ito. Nandoon siya sa kwarto niya. Lasing siya dahil marami siyang nainom kagabi. Paano ba naman kasi? Nakadalayan siya kami sa isang bahay na nilooban namin." Tumatawa-tawa pang pahayag nito. Kahit nang mabatid iyon ni Jan, dire-diretso na siyang nagpunta roon. Nang makita niyang tulog pa ito, niyugyug niya ito hanggang sa magising ito. "O Jan, ikaw pala. Anong sadya mo? At bakit ka nag-iistorbo sa pagtulog ko? Nagtawag ka na ba ng pulis, ha? Isinumbong mo na ba ako? Kung ganon, hindi ka na makakalabas pa ng buhay dito." Seryoso ngunit pupungas-pungas na tanong ni Melchor. "Hindi ako nagsumbong, kuya. Kahit na matagal na kitang pinahinto sa trabaho na ito. Kailan ka ba titigil, ha? Araw-araw kong ipinagdarasal yung kasalanan mo sa Panginoon. Siya nga pala, nandito ako para ipaalam na may baril na yung girlfriend ko. Kaya kuya, please, nagmamakaawa ako sa'yo. Itigil mo na ang kahibangan mo. Itigil mo na ito. Ayaw kong magpatayan kayo ni Clarissa. Pero kung hindi ka talaga mapipigilan sa pagnanakaw mo, wag na sa kanila, sa iba na lang." Mangiyak-ngiyak na saad ng sumamong binata. Pero napailing na lamang si Melchor. Nakasimangot ito habang nagbibihis ng pang-itaas na damit. "Wala akong pakialam kung may baril man siya. Gusto ko nga yun eh. Mas challenging. Meron rin naman akong armas na hawak. Matagal na ako sa klase ng trabaho na ito. Samantalang siya ay pinahawak lang yata siya ng kung anong baril ng kanyang pangit na lola na mayroong asawang retiradong pulis. Kahit nakakatiyak ako na wala pa siyang alam sa paghawak nito at hindi po pwedeng hindi ako doon manloloob dahil para akong nagsasayang ng malaking grasya. Alam kong may naitatabi pang pera ang matanda." Pagkatapos itong sabihin ng lalaki, ay nagpakawala na ito ng makahulugang pagsisisi. Muling nagmakaawa si Jan para lamang pigilan ng halang na kaluluwa ng kapatid niya. Pero sa halip na pakinggan, tinutukan lang siya nito ng baril sa ulo. Sa oras daw na hindi siya tumigil sa kadramahan niya, ay pasasabugin raw nito ang utak niya. Kaya't dito na uminto sa pangungulit si Jan. Batid niyang bukod sa lasinggero, ay lulong rin ito sa ipinagbabawal na gamot. Sa mga ganitong klaseng tao, wala itong kinakawaan kahit pa sarili nitong kadugo. Samantala, tila natunugan naman ni Melchor na magsusumbong na siya sa pulisya, kaya't hindi na siya pinalabas sa hideout. Iyak ng sandaling iyon si Jan at sising-sisi siya sa nangyari habang siya ay nasa madilim na kwarto. Kung hahantong lang pala dito ang lahat, kung saan hindi na talaga magbabago ang kapatid ko. Dapat pala ay noon pa man ay isinuko ko na siya sa otoridad. Sa kabilang dako, kinuha ni Clarissa ang napulot na kwintas at pinakatitigan niya ito. Para talagang pamilyar iyon sa kanya, sinipat niya ang litrato nito. Namilog na lamang ang mga mata niya nang malaman na kay Jan pala ito. Ibig sabihin, yung nakita niya na tao nung nakaraan ay walang iba kung hindi ang nobyo niya. At ito rin pala ang magnanakaw
Kaya naman kinumpronta niya ito sa messenger kung sa kanya ba talaga ang kwintas na iyon. Nag-send pa nga siya ng litrato nito. Agad namang tumugon ang binata na oo, habang may umiiyak pa na emoticon sa dulo. Kaya't namura niya na lamang ito at pinagbantaan na ito na kapag magtangka pa itong muling manloob, hindi na siya magdadalawang isip pa na barilin ito. Pagkuway pinatay na niya ang kanyang cellphone. Ito lang naman kasi ang sinabi niya. Hindi niya na hinihintay pa ang paliwanag nito. Hanggang sa natagpuan na nga niya ang kanyang sarili na umiiyak dahil sa sobrang sama ng loob na nalalaman. Hindi niya kasi akalain na meron pala siyang nobyo na isang demonyo at hindi niya ito matanggap sa kanyang sarili. Pagkasapit ng gabi, napagpasyahan niyang di muna pumasok. Magbabantay kasi siya sa kanilang tahanan at aabangan nito ang magtatangkang manloob. Pagkasapit ng alas 11, ay dito na siya nakarinig ng mahinang kuluskos sa halamanan na para bang may nagkukubli roon. Kaya't dahan-dahan siyang lumabas habang nakahanda na ang baril niya. Bigla na lamang siyang nakarinig ng pagputok at ang naramdaman niya na lang na may mga tama na siya sa magkabilang balikat. Pero tiniis niya na lamang ang labis na sakit kahit na nagdurugo na ang kanyang sugat. May natanaw pa nga siya na 2 anino at tila magkasagwat ang mga ito. Ang hindi niya lang maintindihan kung bakit nag-aagawan nito ng armas. Pero hindi nagpaligoy-ligoy pa si Clarissa. Alam niyang pinupuntahan ng anino na tila nagtatalo pa hanggang sa bahay na nga ito bumulagta sa pagtama ng liwanag ng poste sa mukha ng mga ito. Dito na lamang nakita ni Clarissa ang itsura nito na nag-aagaw buhay. Isa na nga roon ay ang lalaki, samantala yung isa naman ay si Jan. Kasunod niyon ay ang pagdating ng mga pulis. Hindi nga alam ni Clarissa na kung bakit dumating ang mga ito, gayong hindi naman siya nagpatawag. Pero ang sisip-isip niya, marahil ay narinig dito ang putukan. Agad niya namang ipinaliwanag ang ganap. Kaya't ang nangyari, nagpatawag sila ng emergency para may dadala sila sa pagamutan. Habang nasa sakyan si Clarissa, muli niyang binuksan ang messenger at dito niya na lamang nabasa ang lahat ng paliwanag ni Jan. Hindi pala ito yung magnanakaw. At sa halip, ay ito ang kuya nito. Kaya pala gabi-gabing nagpupunta ng palihimang binata sa tahanan nila para mapigilan ang kuya nito sa layunin nitong makapagnakaw sa kanya. Humingi pa nga ito ng tawad kung bakit sa una pa lang ay hindi nito nagawang isumbong sa otoridad ang kapatid niya. Tinakot pala ito na papaslangin sa oras na gawin niyon. Ngayon lamang raw ito nagkalakas ng loob ng makatawag ng pulis dahil ayaw nitong may maganap na malalang trahedya. Tumakas pa raw ito sa hideout para lang magsumbong at sundan si Melchor. Huli lang pala ng dating ang mga pulis. Kaya't napahagulgol na lamang si Clarissa matapos basahin ng mensahe. Nang makarating na nga sila sa ospital, ay nasikaso naman sila ng mga nurse. Natanggal naman ang mga bala na nakabaon sa kanilang katawan. Nagkamalay na rin si Jan at dahil sa isang kwarto lamang sila, ay kinausap niya ito habang siya ay umiiyak. Patawarin mo sana ako. Kung nabaril man kita, hindi ko rin naman na yung sinasadya eh. At pasensya ka na kung napag-isipan ko na ikaw yung nagnanakaw. Napakasama akong tao, love, at hindi ko man lamang inalam ang punot dulo. Kahit hindi pa mabuti ang kalagayan ni Jan, ay napangiti ito sa kanya habang nasasabi ng, "Hindi, love, ako talaga ang may kasalanan. Kung pinutol ko lang sana yung sungay ng sarili kong kapatid noon, ay hindi sana hahantong pa sa ganito. Tinatakot niya lang kasi ako noon eh. Pero ngayon ay nagkaroon na ako ng lakas na loob na itaya ang aking buhay dahil mahal na mahal kita." Agad namang tumugon si Clarissa. "Mahal na mahal rin kita, love, at patawad ulit sa nagawa ko sa iyo." Pagkasabi ngayon ni Clarissa, ay hinalikan niya sa noo ang nobyo. Maya-maya pa, meron pang ipinagtapat sa kanya si Jan. Ayon dito, alam raw nito na nakita niya ang bag na pagmamay-ari ng kanyang lola nang minsan siyang pumunta sa bahay niya. Kay Lola Carmen raw talaga iyon. Sa dami pa naman ng pera ni Melchor dahil sa pagnanakaw, ay hindi pa niya iyon nagastos. Kumbaga nag-iipon lamang ito ng maraming stock sa kanya. Dito lang nalaman ni Clarissa na hindi pala bahay ni Jan ang tinutuluyan, kung hindi ito ay kay Melchor. Gusto pala sanang ipasauli ni Jan kay Clarissa ang bag, ngunit natatakot ito na baka pag-isipan siya ng masama ng nobya at baka patay na rin siya ng kuya niya.
Nauunawaan naman ni Clarissa ang paliwanag ng kanyang nobyo. Aniya, baka ganun rin ang gagawin niya sa oras na ipitin siya ng kanyang kadugo. Nang makalabas na nga ng ospital ang magkasintahan, kinasuhan ni Clarissa si Melchor. Samantalang itinuro rin naman ni Jan ang hideout ng mga kasamahan ng kanyang kapatid. Kaya naman sa uli ay nabilanggo na ang mga ito. Nagkaroon naman ng magaan na kaso si Jan. Ito ay galing sa otoridad dahil sa pagtatakip na ginagawa nito noon at dahil pwede namang areglohin na lamang iyon. Binayaran na lamang ito ng babae, pero ang kuya nito at ang mga kasamahan ay talaga nga namang nakulong dahil sa marami ring biktima ang nagsisilitawan at idinedemanda ang mga ito. Samantala, naibalik naman ni Clarissa ang pera at pati na rin ang photo album na naglalaman ng alaala ni Lolo at pati na rin ng Lola Carmen niya. Kaligayahan pala talaga sa matatanda ang mga litrato at hindi iyon dahil sa pera. Labis ring humanga ang lola niya nang ipinamalas niyang katapangan noong nakaraang gabi. Kaya't magmula nito ay nanumbalik na ulit ang pagtingin sa kanya ng kanyang Lola Carmen. Samantala, ang relasyon naman nila Jan ay mas lalong tumibay. Wala nang lilihim pa. Ang lahat ng nangyayari sa kanilang buhay ay dapat ay alam na nila. Nagtutulungan rin sila sa pag-ipon para sa pagsasama nila sa isang bubong. May balak na kasi silang bumuo ng isang pamilya. Hanggang sa makaraan lamang ang 2 taon, meron na nga silang napatayuang bahay at pati na rin negosyo. Kaya't hindi na sila nagko-call center pa ng sandaling iyon. Nagtuon na lamang siya sa kanilang panibagong hanap buhay habang nagtutulungan sa pagpapalaki ng isa nilang anak.